Pasukan na ng mga chikiting kaya umarangkada na kanina ang Brigada Eskwela ng Department of Education. Pero sapat na nga kaya ang paglilinis at pag-aayos ng mga silid para masabi na ready na tayo sa bagong school year? Paglilinis, pagpipintura at pagkukumpuni. Yan ang pinagkaabala ng maraming guro at volunteers tulad ng News 5 Action Center sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ng Department of Education. Sabi ni DepEd Secretary Armin Luistro, isa ito sa kanilang hakbang para mapaganda ang mga paaralan sa bansa. Lahat po napintahan na, pinagtulong-tulungan noong taong bayan at saka ng mga magulang. Yung mga libro nga po ay nakalagay na sa ibabaw na kailang mga desks, no? Pero hindi may pagkakaila na marami pa ring problemahin ng ahensya. Tulad na lamang dito sa Batasan Elementary School sa QC. Kada classroom daw kasi, 80 estudyante ang nagsisiksikan kada shift. 2,000 estudyante lang sana ang capacity ng paaralang may higit 5,000 estudyante noong nakarang taon. Pakonsuelo na raw ang itinayong bagong gusali na may kapasidad na pang 1,000 estudyante. Ay kailangan talaga namin 3 building. Okay lang yun pag ganyan. Sapat na siguro yun talaga. Sa tala ng DepEd, nasa 68,000 na classroom pa ang kailangan bago masabing wala ng shortage sa mga silid. Iba naman ang sitwasyon dito sa National Housing Corporation High School sa Tala, Caloocan. Kumpleto ang pasilidad, may malaking classroom at high-tech na computers. Yun nga lang, problema nila ang mataas sa dropout rate o paghinto sa pag-aaral ng mga estudyante. Taong 2000 pa nang huling pumalo sa 1,700 ang enrollees ng paaralan. Marami raw kasi ang napipilitang magtrabaho na lang. Pag bumaba ang there's no such positive effect niyan eh. Negatibo ang epekto niyan on the part of the administrator, on the part of the teaching staff, and the whole school. Zai Feniza, News 5. And speaking of back to school, para sa mga nagtitipid, ingat po kayo sa pamimili ng mga gamit sa eskwela. Ilang murang school supply kasi ang sinuri at nagpositibo sa nakakalasong mga kemikal. Ilang linggo bago ang pasukan, nagsimula ng dumagsa ang mga mili ng school supplies. Pero babala ng Eco Waste Coalition, ingat sa mga bibilhin. Ang ilan kasing gamit pang eskwela na kanilang ininspeksyon, nagpositibo sa mga nakakalasong kemikal katulad ng lead. Ilan dyan ang mga bag, kapote, sapatos at pencil case. Ang iba namang gamit nakita ng kemikal na cadmium at phthalates. Mula ng pagkabata hanggang sa lumaki sila, na-expose sila sa pingga, anong mangyayari? Pwedeng maging dahilan para magkaroon ng sakit sa puso, alta presyon. Payo ng Eco Waste Coalition, suriin ang label ng binibiling produkto. Iwasan ng mga malakas ang amoy at bitak-bitak ang kulay at palagi rin humingi ng resibo. Marami ang kinukompromisong kaligtasan sa kagustuhan makamura. Kaya para hindi naman problema sa budget, pwede niyong gayahin ng 68 ayos si Nanay Ofelia na nag-recycle. Pinagsasama-sama niya tinatay ang mga lumang notebook. Ang mga bond paper na sa isang bahagi lang may sulat, pwedeng gawing sketchpad. Habang ang mga painan ng lumang magazine, pwedeng maging pambalot ng notebook at libro. Bukod sa makakatulong na sa kalikasan, mahahasa rin ang pagiging malikhain ng mga estudyante. Dahil dito mas magiging makilati sa mga mag-aaral kung ano mga bagay na patapon na at mapapakinabangan pa. Pwede rin daw pagkakitaan ng pag-recycle. Ang bag na ito nagawa sa lumang t-shirt na ibebenta mula 50 hanggang 75 pesos. Hindi problema ang maging mahirap. Basta ikaw ay makakagawa ng paraan. Mon Gualvez, News 5. All-time record high ang record ng walang trabaho sa bansa. Base sa survey ng Social Weather Station o SWS, pumalo sa 34.4% ang unemployment rate o katumbas ng halos 14 na milyong tao batay sa survey na ginawa ng SWS ngayong Mayo. Noong nakarang Disyembre, nasa 24% lang ang unemployment rate. Ibig po sabihin na dagdagan ng higit 4 na milyon ang mga unemployed. Sagot naman ng Malacanang, hinahanapan na raw nila ng solusyon ang kakulangan ng trabaho, lalo na ngayong dagsana naman ang mga bagong graduates. Bukas maraming kaganapan na uupo si Chief Justice Corona sa impeachment. Tapos si Lady Gaga second night concert at meron pang Fashion Week dun din sa SM. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Leah Cruz. Leah? Thanks, Cherry. Para sa mga hindi naka-enjoy kanina sa Day 1 ng Lady Gaga concert dito sa Metro Manila, may Day 2 pa bukas. At ang panahon para sa inyo dito ay magiging maulan at makulog bandang hapon o gabi. Meaning, kahit indoors ang concert bukas, maaari kayong ulanin papunta at pauwi, kaya magbaon ng payong.
Poker face lang tayo mga kapatid sa ulan. Just dance lang para hindi kayo mabad romance sa concert. Okay, seryoso na to. At kung nagtataka kayo kung bakit umuulan dito sa Metro Manila, dalayan ng buntot ng isang cold front mga kapatid, nakaka-apekto ito lalo na sa northern at sa central Luzon at kasama ang Metro Manila. Bandang hapon o gabi ang pag-ulan at pagkulog, kaya tapusin nyo na mga kailangan gawin outdoors sa umaga. At sa Mindanao naman, meron namang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito naman ang dahilan kung bakit uulanin kayo dyan sa Visayas at Mindanao bukas. At kung na-miss nyo naman ang partial solar eclipse kaninang umaga, meron pang lunar eclipse sa June 4. At yan po ang maging lagay ng panahon bukas mula sa Action Weather Center. Ako po si Leah Cruz. Jovi! Buti nalilis ni Leah yung maskara. Kala ko kung sino na nag-weather kayo na. Samantala, eto na po ang kakaiba nating video para ngayong gabi. Hit ang asong ito sa YouTube. Hindi naman daw kasi alam ng netizen kung matatawa sila o maawa sa aso na dapat yung makita ngayon. Panoorin yun. Gusto po kasi ng aso na yan na ipasok ang dala niyang kalaykay sa loob ng bahay. Pero hindi ito magawa ng aso sa haba ng hawak niya. Ilang beses siyang ikot-ikot para pumasok sa bahay. Pero mukhang hindi niya naiintindihan kung bakit hindi siya magkasya dyan. Balik muna sa inyo, Paolo Cherry, sa isang magandang balita. Kailangan leksyon yung aso dun sa spatial relations. Na? Pero ito, speaking of paikot-ikot, may maswerteng nanalo ng 1 milyong piso sa larong Ferris Wheel ng programang Wheel Time Big Time. At siya po ang 22-year-old na si Mayor Brian Logo, isang call center agent. Ang kwento ni Logo, pinili daw niya ang kulay na green dahil lucky color at paborito niya ito mula pa nung bata siya. Hindi siya nabigo dahil nandun sa color green ang jackpot prize. Aha, yun 1 million. Kwento pa nga ni Logo, abay, muntik pa nga siya mag-back out sa pagsali, lalo na't wala raw siyang may papakitang talent. Pero syempre, nabakasakali pa rin siya. Para sa kinabukasan ng 3 buwan niyang anak na babae. Congratulations! Congrats, Pao Cherry. At saka antabayan nila bukas, umaga pa lang, Pao, sa show mo pa lang. Simula na yung coverage natin ng impeachment, At yan po ang kalating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako po si Jovi Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako po si Cherry Mercado. Saan man, kailanman, kapatid. Ako po si Paolo Bejones sa Binuang Pilipinas News. Up next na po ang Wanted. Magandang gabi.